Sa kabila ng patuloy na paghadlang ng 7 majority sa sangguniang panlungsod ng Dagupan, patuloy pa ring ipinaglalaban ni Mayor Belen Fernandez kasama ng minority councilors ang pagpapatayo ng Mother and Child Hospital at iba pang mga proyekto para sa mga Dagupenyo. Si J. Miguel Mendoza magbabalita. Hindi nagpapatinag si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa ipaglaban ng Mother and Child Hospital kahit na pahirapan ang pagpasa ng kanyang mga proyekto sa sangguniang panglunsod dahil sa paghadlang na ginagawa ng 7 majority. Inihayag ni Mayor Belen na mahalaga para sa Dagupenyo ang pagkakaroon ng Mother and Child Hospital lalo sa mga nanay at mga bata na walang kakayahan na magpa-ospital. Ang Mother and Child ay mayroon 150 million pesos na pondo na inilaan ng Department of Health at ito rin naisipatayo ni Mayor sa donated lot ng kanyang kapatid. Sa ngayon, ang lupa ay pagmamayari na ng DOH dahil ibinigay na ito ng kanyang kapatid at kung hindi may papatayong Mother and Child ay tuluyan ng babalik sa DOH ang pondo na inilaan para dito. Subalit sa muling pagbisita ni Mayor Belen sa sangguniang panglunsod, hindi siya pinasilita roon at hindi pinakinggan ang kanyang panig ukol sa Mother and Child at iba pang proyekto. Lang, nung pumunta kami ni Atty. Valle doon, kasi maraming kaming narinig na sinasabi na meron kami hindi na nakapag-comply, hindi nag-submit ng mga kailangan nila na mga papeles. So tumakbo kami doon because of the supplemental budget and at the same time because nagsulat po kami na urgent din yung Mother and Child Hospital, kaya punta kami doon. Kaya lang, hindi rin ako pinayagan magsalita. Yun ang problema doon eh. Kung marami silang question, di sasagutin ko, ayaw naman pasagot. Dinala na namin lahat ng department para sumagot. Ayaw naman. Tapos sinasabi na wala kaming na-submit na profile ng mga infrastructure project. Dinala ko na rin si si Engineer Corpus. So, andun kami ready, kaya lang walang nangyari. Ayaw naman kami magsalita. Paliwanag ng City Legal Officer na si Atty. Aurora Valle na kailangan lamang ng isang resolusyon mula sa SP upang tuloy na itong may patayo dahil may pondo na ito mula sa DOH. Sa kabila nito, tinutulan ito ng 7 majority at nais sila itong ipatayo sa Poblacion Oeste na ayon kay Atty. Valle ay 850 square meters lamang at hindi 10,000 square meters ito. And so, Mayor, what I heard is that there would be conditions. There would be conditions na kailangan it would be put up in a 10,000 square meters and that it should be a lot of the government and not or I mean there is actually a proviso that the lot owner should not be actually related to the one who gave within the yung mga sinabi third degree of consanguinity and affinity. These are actually conditions. Parang ganun ang sinasabi ngayon doon sa conditions nila. And Mayor, what is the effect? The effect of that is this: the DOH cannot implement that thing because of the conditions. It would be very, very hard now on the part of the DOH to implement their desire to construct a mother and child within the city. Tiniyak ni Atty. Valle na bago hiningi ng DOH at ni Mayor ang resolusyon mula sa SP, nagsagawa ng feasibility study at pag-aaral ang kagawaran ng kalusugan hinggil sa proyekto. Bagamat kailangan ng 1 hektarya para sa Mother and Child, nakiusap si Mayor sa DOH ay itayo ito sa 2,500 square meters lot dahil kailangan na ito ng lunsod. Samantala, pinaliwanag din ni Atty. Valle na hindi sapat ang 850 square meters na lupa sa Poblacion Oeste na gusto ng 7 majority na pagtayuan ng ospital dahil wala ng lugar para sa parking area. Dagdag ni Atty. Valle, hindi rin maaring itayo ito sa bakanting lupa sa ilalim ng tulay na gusto ng 7 majority dahil hindi ito iligtas sa mga pasyente. Vacant lot now na ilalim ng tulay, that can never be. It's against the policy of all government. Magtayo ka ng ospital sa ilalim ng tulay. Parang mo nang sinabi na this is the tulay and this is the project. Hindi naman po pwede yun. The DPWH will never allow the LGU to construct something which is under the tulay or under the bridge. Pag bumagsak si tulay and that the hospital is there, what will happen to the patient? What will happen to those people who would be injured pag bumagsak si tulay?
Samantala, kinilala naman si Mayor Belen bilang top 8 na best mayor sa buong Ilocos Region at makatatanggap din ito ng Dangal ng Bayan Award mula sa Civil Service Commission. Ako'y natutuwa at nagpapasalamat na lahat ng mahirap, sakripisyo, pays off. At ibang-iba, akala mo kasama ko sila Mayor Eric Singson, sila Mayor Bong Gualberto of Baguio, and then Michael Kion, yung mga magagaling. Siyempre, very proud din ako kahit na paano na nabawi lahat ng pagod ko. At na lalong nagiging inspired dahil kasama ko yung mga magagaling na mayor dito sa Ilocos. Laging part, at least. Nanawagan naman ang Dagupan LGU na i-avail ang tax amnesty sa loob ng 2 taon para sa mga delinquent property owner. Nagpaabot din ng mainit na pagbati si Mayor para sa selebrasyon ngayon ng National Family Week. Sa ngayon, asahan pa na tuloy-tuloy ang serbisyo ni Mayor Belen Fernandez sa mga kabataan, kababaihan, senior citizen, kalusugan at sa lahat ng mga indigent Dagupeño. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNA News, North Luzon.